Sa isang lumang komunidad sa gilid ng lungsod, kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang ingay ng kalsada ay parang tibok ng pusong hindi kailanman humihinto, nakatira si Marisa Delgado. 32 taong gulang, payat ngunit matatag ang tindig, at may mga matang punang pagod at pag-asa. Isa siyang single mother na buong lakas na binubuhat ang mundo sa kanyang mga balikat. 5 taon na mula nang iwan siya ng asawa, at mula noon, siya na lang ang ina, ama, at sandigan ng kanyang anak na si Nico. Si Nico ay 7 taong gulang. Payat, tahimik, ngunit may matang palaging nagniningning kapag nakikita ang kanyang ina. Siya ang dahilan kung bakit araw-araw bumabangon si Marisa, kahit masakit ang katawan, kahit kulang ang tulog, kahit minsan ay halos wala ng laman ang bulsa. Naglalako siya ng kakanin tuwing umaga at naglalabas sa mga kapitbahay tuwing hapon. Hindi sapat ang kinikita, pero sapat para mabuhay, kahit minsan isang beses lang kumain sa isang araw. Sa kabilang dulo ng lungsod, may isang lalaking halos kabaligtaran ng buhay ni Marisa, si Adrian Monteverde. 48 taong gulang, tahimik, maayos manamit, at may matang tila laging may iniisip. Sa mata ng mundo, isa siyang makapangyarihang bilyonaryo, may-ari ng mga kumpanya, gusali at pangalang kilala sa mga business magazine. Ngunit sa gabing iyon, wala siyang dalang kahit anong bakas ng kayamanan. Walang bodyguard. Walang mamahaling sasakyan. Tanging isang gutom na katawan at pusong pagod sa yaman na hindi kayang punan ang kanyang pagkakaisa. Hindi nila alam na sa isang simpleng gabi, ang kanilang mga buhay ay magtatagpo, at isang pinggang pagkain ang magiging tulay ng isang kwentong hindi nila kailanman inasahan. Bago pa tuluyang umusad ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig at ramdam mo na ang bigat ng buhay na araw-araw, hinaharap ng mga tulad ni Marisa, at ang katahimikang dinadala ng mga tulad ni Adrian, sana isamahan mo kami. I-like mo ang kwento kung naniniwala kang ang kabutihan ay may kapalit, i-share kung may kilala kang ina na lumalaban kahit ubos na, at mag-subscribe. Dahil ang mga susunod na mangyayari ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa puso, sakripisyo at mga desisyong magbabago ng kapalaran. Gabi iyon nang magsimula ang lahat. Nasa loob ng maliit nilang bahay si Marisa, hawak ang isang pinggang kanin na may kaunting tuyo at sabaw ng gulay. Hati iyon sa 2 para sa kanya at kay Nico. Tahimik ang bata, sanay na sa ganitong hapunan. Ma, okay lang po ako. Ikaw na lang po ang kumain, mahina ngunit pilit na masiglang sabi ni Nico. Ngumiti si Marisa kahit masikip ang dibdib. Hindi pwede yan. Kailangan nating pareho, sagot niya, sabay haplos sa ulo ng anak. Bago pa man sila makakain, may kumatok sa pintuan. Mahina. Parang nag-aalangan. Nagkatinginan sila ni Nico. Hindi sila sanay na may bisita, lalo na sa ganitong oras. Dahan-dahang binuksan ni Marisa ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Gusot ang damit, maputla ang mukha, at halatang hirap tumayo. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa pintuan. Pasensya na po, mahina nitong sabi. May kaunting pagkain po ba kayo? Hindi pa po ako kumakain buong araw. Nanigas si Marisa. Tumingin siya sa loob ng bahay. Sa pinggang nasa mesa. Sa anak niyang payat. Sa sarili niyang sikmurang kumakalam. Wala na siyang maibibigay. O iyon ang akala niya. Huminga siya ng malalim, saka muling tumingin sa estranghero. Sandali lang po, sabi niya. Pumasok siya sa loob, kinuha ang pinggan at hinati pa ito sa 3. Mas kaunti na ngayon. Halos wala na. Lumapit siya sa pinto at iniabot ang pinggan sa lalaki. Kain po kayo, sabi niya. Hindi po ito marami pero sana makatulong. Nanlaki ang mata ng lalaki. Pero kayo po. Ngumiti si Marisa. Isang ngiting po ng pagod pero walang pagsisisi. Sanay na po kami. Tahimik na tinanggap ni Adrian ang pagkain. Habang kumakain, ramdam niya ang init, hindi lang ng kanin, kundi ng kabutihang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa unang subo pa lang, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi dahil masarap ang pagkain. Kundi dahil alam niyang ibinigay iyon ng isang inang halos wala nang natitira. At habang nakatayo si Marisa sa harap niya, walang kaalam-alam na ang lalaking pinapakain niya ay may kapangyarihang bilhin ang buong komunidad na iyon. Ang tanging alam niya lang ay may isang taong gutom at hindi niya kayang ipagkait ang kahit anong meron siya.
Hindi pa niya alam na sa gabing iyon, may isang matang hindi lang tumingin, kundi nakakita. At dito pa lamang talaga nagsisimula ang kwento. Tahimik ang paligid matapos maubos ni Adrian ang pagkain. Inabot niya ang pinggan pabalik kay Marisa, nanginginig ang kamay, hindi sa lamig kundi sa damdaming bumabalot sa kanya. Salamat, mahina niyang sabi. Isang salitang simple, pero mabigat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Umiling si Marisa. Wala pong kailangang bayaran. Basta po sana bukas, mas magaan na ang pakiramdam niyo. Tumango si Adrian. Napatingin siya kay Nico na tahimik na nakamasid mula sa gilid ng mesa. May bahid ng hiya sa mga mata ng bata, pero may kabutihang hindi pa nadudungisan ng mundo. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Adrian. Nico po, sagot ng bata, halos pabulong. Ngumiti si Adrian sa kanya. Isang ngiting matagal na niyang hindi na ibibigay, totoo, walang halong pakitang tao. Salamat, Nico. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong niyo sa akin ngayong gabi. Hindi niya sinabi kung anong uri ng tulong. Hindi niya sinabi na matagal na siyang gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya bilang tao, hindi bilang pangalan sa dyaryo o numero sa bangko. Nagpaalam si Adrian makalipas ang ilang minuto. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng maliit na papel sa mesa. Kung sakaling kailangan nyo, sabi niya, nasa likod po ang numero ko. Hindi tumingin si Marisa sa papel. Hindi niya ito inusisa. Para sa kanya, tapos na ang gabing iyon. Isang gutom na tao ang nabusog. Isang mabuting gawa ang nagawa. At bukas, muling haharapin ang buhay. Ngunit para kay Adrian, doon pa lang nagsisimula ang isang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang tinutuluyang hotel, isang mamahaling lugar na ilang kilometro lang ang layo, ngunit parang ibang mundo. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sarili. Ang lalaking may kayang bilhin ang kahit ano, ngunit hindi kayang ayusin ang sariling kalungkutan. Hindi mo pwedeng pabayaan iyon, bulong niya sa sarili. Hindi ganito ang mundo. Kinabukasan, maagang nagising si Marisa. Bumalik siya sa dati, pagluluto ng kakanin, paglalako sa umaga, paglalabas sa hapon. Wala siyang iniisip na espesyal. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, may humintong itim na sasakyan sa tabi niya. Bumaba ang isang lalaking nakasimpleng polo at slacks. Si Adrian. Nagulat si Marisa. Kayo po? Pasensya na, sabi niya agad. Ayokong magmukhang bastos. Gusto ko lang sanang magpasalamat ng maayos. Inabot niya ang isang supot ng pagkain at gatas. Para kay Nico. Umiwas ang tingin ni Marisa. Hindi po namin kailangan. Hindi ito bayad, mabilis na sabi ni Adrian. Regalo lang. Bilang tao sa kapwa-tao. Nag-atubili si Marisa, pero sa huli tinanggap niya. Para sa anak niya. Mula noon, paminsan-minsan ay dumadaan si Adrian. Minsan may dalang pagkain. Minsan kaunting gamot. Hindi siya nagtanong ng kapalit. Hindi siya nagpakilala ng buo. Hindi niya sinabi kung sino talaga siya. Unti-unting nasanay si Nico sa kanya. Kuya Adrian tawag niya. Bakit po palagi kayong mag-isa? Ngumiti si Adrian, may lungkot sa mata. Sanay lang siguro. At sa bawat pagbisita, unti-unting nasasaksihan ni Adrian ang tunay na hirap ng buhay ni Marisa, ang pagod niyang mga kamay, ang mga gabing halos wala nang makain, ang takot na baka isang araw ay hindi na siya makabangon. Isang hapon, nadatnan niya si Marisa na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang resibo ng ospital. May sakit po si Nico, mahina niyang sabi. Kailangan po siyang ipacheck. Pero hindi ko alam kung saan kukuha. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Doon niya napagtanto, ang isang pinggang kanin na ibinigay ni Marisa noong gabing iyon ay mas mahalaga kaysa sa milyon-milyong piso na hawak niya ngayon. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyong tuluyang magbabago sa buhay nilang tatlo. Ngunit ang desisyong iyon ay may kapalit, isang katotohanang hindi pa handang marinig ni Marisa, at isang mundo na muling babangga sa kanila sa oras na mabunyag kung sino talaga si Adrian Monteverde. At habang papalapit ang sandaling iyon, hindi nila alam kung ang kabutihan ba ay magdadala ng himala o ng mas mabigat na pagsubok. Dito palang lalong umiinit ang kwento. Tahimik ang gabi nang umuwi si Adrian matapos ang pag-uusap na iyon.
Sa loob ng sasakyan, nakatitig siya sa madilim na bintana, nakikita ang sariling refleksyon, isang lalaking mailahat sa papel, ngunit ngayon lang muling nakaramdam ng tunay na responsibilidad. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita agad kina Marisa. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang mga bagay na matagal na niyang tinatakasan. Sa opisina ng kanyang kumpanya, bumalik siya bilang si Adrian Monteverde, ang bilyonaryong sinusunod, pinakikinggan at kinatatakutan. Ngunit sa bawat pirma niya sa dokumento, sa bawat meeting na pinamumunuan niya, ang nasa isip niya ay ang maliit na bahay sa gilid ng lungsod at ang batang mailagna. Samantala, kay Marisa, lalong bumigat ang mga araw. Lumala ang sakit ni Nico. Nilalagnat ito tuwing gabi, inuubo at madalas ay nanghihina. Pinipilit ni Marisa ang sarili, nagdadagdag ng labada, tumatanggap ng kahit anong sideline. Ngunit kahit anong kayod niya, parang palaging kulang. Isang gabi, habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang noo ng anak, napaupo siya sa sahig. Tahimik siyang umiyak, pilit tinatakpan ang bibig para hindi magising si Nico. Lord, pabulong niyang dasal, kahit ako na lang po ang mahirapan. Huwag lang ang anak ko. Kinabukasan, kumatok muli si Adrian sa kanilang pinto. May dala siyang maliit na kahon ng gamot at isang sobre. Nagpacheck ako sa isang kaibigan, sabi niya, maingat ang boses. Pwede po kayong pumunta sa klinika na ito. Sagot ko na po ang check-up. Agad na umiling si Marisa. Hindi po pwede. Hindi ko po kayo pwedeng abalahin ng ganyan. Tulong po ito, sagot ni Adrian, diretso ang tingin. At minsan kailangan din nating tanggapin. Tahimik na napatingin si Marisa kay Nico, na pilit nang umiti kahit halatang mahina. Unti-unti bumaba ang kanyang depensa. Tinanggap niya ang sobre, nanginginig ang kamay. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano. Huwag niyo na po isipin, putol ni Adrian. Gawin niyo na lang po para sa anak niyo. Sa klinika, unang beses naranasan ni Marisa ang trato na parang may halaga ang buhay nila. Malinis ang lugar, maayos ang doktor, at walang tanong tungkol sa bayad. Nadiagnose si Nico ng impeksyon na kailangan ng tamang gamot at pahinga. Hindi malubha kung maagapan. Sa labas ng klinika, napaupo si Marisa sa bangko, hawak ang reseta. Doon niya tuluyang hindi napigilan ang luha. Kung wala kayo, sabi niya kay Adrian, hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa amin. Hindi sumagot agad si Adrian. Tumitig lang siya sa malayo. Kung wala kayo, sagot niya sa wakas, baka matagal na akong wala rin. Nagkatinginan sila. Sa pagitan ng katahimikan, may nabubuong tiwala, dahan-dahan, maingat, ngunit totoo. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting gumagaling si Nico. Bumabalik ang sigla nito, ang tawa, ang tanong na walang tigil. Si Adrian ay naging regular na bisita, minsan may dalang prutas, minsan libro para kay Nico, minsan simpleng pakikinig kay Marisa habang nagkukwento ito ng mga takot at pangarap na matagal ng kinikimkim. Ngunit hindi lahat ay nananatiling lihim. Isang hapon, habang nasa palengke si Marisa, may narinig siyang bulungan sa likuran. Siya yung sinasabi sa balita, si Adrian Monteverde. Nanlamig ang buong katawan niya. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan ang lumang cellphone ng kapitbahay. Lumabas sa screen ang balita, larawan ni Adrian, nakasuit, ay headline tungkol sa isang bilyonaryong negosyanteng bihirang makita sa publiko. Naupo si Marisa sa sahig. Bumigat ang dibdib niya, parang may pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Nang dumating si Adrian kinagabihan, sinalubong siya ni Marisa sa pinto. Hindi galit ang mukha nito, kundi sugatan. Bilyonaryo ka pala, diretsong sabi niya. Huminto si Adrian. Hindi na siya nagkunwari. Hindi na siya tumanggi. Tumango siya, mabagal. Sagot niya. At pasensya na kung hindi ko agad sinabi. Bakit nanginginig ang boses ni Marisa? Ginawa mo ba to dahil naaawa ka sa amin? Hindi, mariing sagot ni Adrian. Ginawa ko to dahil tinulungan mo ako nang wala kang alam kung sino ako. Dahil ibinigay mo ang huling meron ka kahit ikaw ang mas nangangailangan. Tumulo ang luha ni Marisa. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Sanay na akong iwan, sanay na akong masaktan. Akala ko isa ka lang na dumaan. Lumapit si Adrian, ngunit huminto siya sa kalahating hakbang. Kung papayag ka, mahinang sabi niya, gusto kong manatili.
Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong may utang sa kabutihan mo. Tahimik ang gabi, tahimik ang bahay, at sa katahimikang iyon, kailangang magdesisyon ni Marisa kung isasara ba niya ang pintuan dahil sa takot o bubuksan ito sa posibilidad na ang kabutihang ibinigay niya ay babalik hindi bilang pera, kundi bilang bagong simula. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Matagal na nakatayo si Marisa sa harap ni Adrian. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang gustong lumabas pero ayaw niyang bitawan. Sa buong buhay niya, sanay siyang umasa sa sarili. Sanay siyang tumanggap ng tulong ng walang kapalit pero hindi ng katotohanan ganito kabigat. Hindi ko hiningi ang pera mo, mahina niyang sabi. Hindi ko rin hiningi ang mundo mo. Alam ko, sagot ni Adrian, halos pabulong. At yon ang dahilan kung bakit hindi kita kayang iwan. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi para palayasin si Adrian, kundi para huminga. Naupo siya sa tabi ng higaan ni Nico, pinagmamasdan ang anak na mahimbing ang tulog. Ang batang minsan ay halos wala ng lakas, ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang kulay sa pisngi, dahil sa lalaking nasa likod niya. Mahinang tawag ni Nico, nagising sa ingay. Si Kuya Adrian po ba yan? Tumango si Marisa. Lumapit si Adrian, dahan-dahan, parang natatakot na baka masira ang sandaling iyon. Kuya Adrian, bulong ni Nico, babalik pa po ba kayo? Nanikip ang dibdib ni Adrian. Kung papayagan ako ng mama mo. Tumingin si Nico kay Marisa. Mamabait po siya. Di ba pwede siyang manatili? Napapikit si Marisa. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang gabing iyon, ang pinggang kanin, ang tuyo, ang sabaw. Ang lalaking gutom. Ang desisyong hindi pinag-isipan kundi naramdaman. Huminga siya ng malalim. Hindi ako galit, sabi niya kay Adrian. Nasaktan lang. Natakot. Kasi kapag umasa ako at nawala ka rin. Hindi ako aalis, agad na sagot ni Adrian. Kahit sabihin mo pang umalis ako sa mundo ko. Lumipas ang mga araw na may distansya ngunit hindi lamig. Hindi na madalas pumunta si Adrian, pero tuwing dadalaw siya, malinaw na hindi pera ang dala niya, oras, pakikinig at presensya. Unti-unting bumabalik ang tiwala ni Marisa, kahit may takot pa ring nakasabit sa dibdib niya. Isang umaga, dumating ang isang sasakyan sa eskinita, hindi marangya, ngunit halatang may bigat ang sakay. Bumaba ang isang babaeng naka-formal, may dalang folder. Ikaw si Marisa Delgado, tanong nito. Opo, sagot niya, kabado. Ako ang legal advisor ni Kim Monteverde, diretso nitong sabi. May gusto siyang ipaalam. Kinabahan si Marisa. Akala niya ay may mali. Ngunit nang buksan niya ang folder, nakita niya ang isang dokumento, isang trust fund para kay Nico. Hindi milyon. Hindi labis. Sapat para sa edukasyon, kalusugan at kinabukasan. Hindi ito limos, sabi ng babae. Ito ay pananagutan. At may kondisyon, walang kondisyon. Nang gabing iyon, kinausap ni Marisa si Adrian. Hindi ko kailangan ng yaman mo, sabi niya. Pero hindi ko rin ipagkakait ang kinabukasan ng anak ko. Ngumiti si Adrian, may luha sa mata. Iyon lang ang gusto ko. Hindi naging fairy tale ang sumunod na mga buwan. May mga usap-usapang kumalat. May mga taong nagtanong kung ginamit ba ni Marisa ang kabutihan niya para umangat. May mga matang mapanghusga. Ngunit sa bawat pagsubok, nandoon si Adrian, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang taong handang tumayo sa tabi niya kahit walang palakpakan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay, tinanong ni Nico, makapagtumulong ka po ba ulit sa isang gutom, babalik po ba ulit ang kabutihan? Ngumiti si Marisa. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Hindi natin ginagawa ang mabuti para bumalik. Ginagawa natin kasi iyon ang tama. Napatingin si Adrian sa kanila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi niya kailanman nawala, natagpuan lang niya ito sa isang maliit na bahay, sa isang ina na walang-wala at sa isang pinggang kanin na ibinigay ng buong puso. At habang dahan-dahang lumilinaw ang bagong umaga sa komunidad, hindi pa tapos ang laban ng buhay, pero ngayon, hindi na sila nag-iisa. Lumipas ang mga linggo na mas tahimik kaysa dati. Hindi na madalas ang pagdalaw ni Adrian, hindi dahil lumalayo siya, kundi dahil pilit niyang binibigyan ng espasyo si Marisa, espasyong matagal nang ipinagkait sa kanya ng buhay.
Ngunit kahit hindi siya nakikita, ramdam ang presensya niya. May dumadating na pagkain tuwing linggo, may gamot na nakaabot kapag kinakailangan, at may text tuwing gabi na simple lang ang laman, "Kumusta kayo?" Hindi agad sumasagot si Marisa. Minsan isang araw ang lumilipas, minsan dalawa. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang masanay. Natatakot siyang muling umasa. Isang hapon, habang naglalabas siya sa likod ng bahay, may lumapit na kapitbahay, si Aling Cora, kilala sa pagiging prangka at mapanuri. "Marisa," sabi nito, mahina pero diretso, "totoo bang mayamang-mayaman daw yung lalaking palaging pumupunta rito?" Napahinto si Marisa. "Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niyo," sagot niya, pilit kalmado. Ngumiti si Aling Cora, "Hindi masama, pero puno ng kahulugan. Mag-ingat ka lang, iha. Ang mundo ng mayayaman hindi madaling pasukin. At kapag pumasok ka, minsan hindi ka na makakalabas ng buo." Buong maghapon, nanatili sa isip ni Marisa ang mga salitang iyon. Kinagabihan, dumating si Adrian. Walang dalang anuman. Walang sasakyan sa eskinita. Naglakad lang siya, tulad ng unang gabi na kumatok siya dala ang gutom. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Tumango si Marisa. Umupo sila sa labas, sa parehong bangkong kinaupuan nila noon. Tahimik ang paligid, may tunog lang ng kuliglig at malalayong busina. "May alok sa akin," simulang sabi ni Adrian. "Gusto nilang bumalik ako sa dati. Mas maraming responsibilidad. Mas kaunting oras." Hindi agad nagsalita si Marisa. "Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin," dagdag ni Adrian. "Dati, madali lang, pera ang sagot sa lahat. Pero ngayon may mga bagay na ayokong iwan." Tumingin si Marisa sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang bilyonaryo, kundi ang lalaking minsang kumatok sa pinto nila, gutom at pagod. "Hindi kita kayang pigilan," mahina niyang sabi. "At hindi rin kita kayang hilingin na manatili. Hindi ako sanay humiling." Tumango si Adrian, may pait ang ngiti. "Pero kung may hihilingin ka, makikinig ako." Tahimik si Marisa. Matagal. Hanggang sa bumuntong hininga siya. "Kung mananatili ka," sabi niya, "manatili ka dahil gusto mo. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa utang." Tumango si Adrian. "Iyon din ang gusto ko." Sa loob ng bahay, nakasilip si Nico sa bintana. Tahimik. Nakikinig. At sa murang isip niya, unti-unting naunawaan na may mga bagay na hindi nabibili, ang pananatili, ang pagpili, ang pag-ibig na hindi ipinipilit. Hindi pa malinaw kung saan patutungo ang kanilang mga landas. Maraming hadlang. Maraming tanong. Maraming takot. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit at simpleng ilaw ng komunidad, may tatlong taong dahan-dahang natutong maniwala na minsan, ang kabutihang ibinigay ng walang hinihintay na kapalit ay hindi lang bumabalik, nagiging tahanan. At bukas, may panibagong umaga na naman na haharapin. Hindi mas madali, pero mas totoo. Sumunod na mga araw, may kakaibang katahimikan sa buhay ni Marisa. Hindi na siya nagigising sa bigat ng dibdib tulad ng dati, pero hindi rin ganap ang gaan. Para siyang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong nakasanayan niyang puno ng kakulangan, at ang mundong biglang nagbukas ng posibilidad na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Si Adrian ay hindi muna bumalik ng ilang araw. Walang text. Walang tawag. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang takot ni Marisa. Ang takot na baka ang lahat ng iyon ay sandaling liwanag lang, parang apoy ng pusporo na mabilis ding namamatay. Isang umaga, habang inihahatid niya si Nico sa paaralan, biglang tumigil ang isang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Kumabog ang dibdib niya. Bumukas ang pinto at bumaba si Adrian, nakasuot ng simpleng polo, walang bakas ng karangyaan, pero halatang may mabigat na pa siyang dala. "Hatid na kita," sabi niya kay Nico, sabay ngiti. Nagulat ang bata. "Talaga po?" Tumango si Adrian. "Kung papayag ang mama mo." Nag-atubili si Marisa, pero tumango rin. Tahimik silang sumakay. Habang umaandar ang sasakyan, nagsalita si Adrian. "Kailangan kong umalis ng ilang araw. Hindi para tumakas, kundi para tapusin ang mga bagay na matagal ko nang iniwasan." Hindi tumingin si Marisa, pero nakikinig siya. "May negosyo akong kailangang harapin."
mga taong kailangan kong kausapin. Pero gusto kong malinaw sa'yo, dagdag niya, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Pagkababa ni Nico sa paaralan, naiwan silang dalawa sa loob ng sasakyan. Tahimik. Mabigat. Hindi ko hinihingi ang pangako, sabi ni Marisa, halos pabulong. Sanay na akong umasa sa sarili ko. Ngumiti si Adrian, may lungkot at pag-unawa. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kita kayang basta talikuran. Lumipas ang mga araw na wala si Adrian. Bumalik si Marisa sa dating rutina, trabaho sa karinderya, labas sa hapon, pag-aaral ni Nico sa gabi. Pero may pagbabago. Mailiham na dumarating, sulat kamay. Hindi mahaba. Hindi marangya. Mga simpleng kwento ng pagod, ng desisyon, ng pag-amin ng takot. Isang gabi, habang binabasa ni Marisa ang isa sa mga liham, napaiyak siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na may taong hindi lang nagbibigay, kundi nagsasabi ng totoo. Pagbalik ni Adrian, hindi siya dumiretso sa bahay. Dumaan muna siya sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Marisa. Umorder siya ng simpleng ulam. Umupo. Naghintay. Adrian, gulat na sabi ni Marisa. Gusto kong magsimula ulit, sabi niya. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang tagapagligtas. Kundi bilang taong handang matuto at maghintay. Tahimik ang paligid. Nakatingin ang ibang customer, pero wala silang pakialam. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, sagot ni Marisa. Pero alam kong ayoko nang tumakbo. Ngumiti si Adrian. Hindi malaki. Hindi mayabang. Totoo. At sa gabing iyon, habang sabay nilang nililigpit ang mesa ng karinderya, may unti-unting nabubuong pangako, hindi sinasabi, hindi ipinipilit, pero ramdam. Hindi pa tapos ang kwento. May mga pagsubok pang darating. May mga taong hahadlang. May mga desisyong magpapayanig sa puso. Ngunit sa bawat hakbang, dala nila ang alaala ng gabing iyon, ng isang inang nagbahagi ng huling pagkain, at ng isang lalaking natutong ang yaman ay walang saysay kung wala kang uwian. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Marisa at Nico si Adrian. Hindi siya palaging naroon, may mga araw na kailangan niyang bumalik sa lungsod para sa mga obligasyong hindi niya pwedeng talikuran, pero tuwing babalik siya, palagi niyang pinipiling bumalik bilang si Adrian lang. Walang alalay. Walang marangyang sasakyan. Minsan, may dala lang na prutas. Minsan, kwento lang ng pagod. Pero hindi lahat ay madali. Isang hapon, habang naglalaba si Marisa sa likod ng bahay, dumating ang dating biyenan niya, si Lorna, ang ina ng yumaong asawa niya. Matagal na itong hindi nagpapakita, pero ang bigat ng presensya nito ay parang kahapon lang ang huling sigawan nila. Nabalitaan ko, malamig na sabi ni Lorna habang nililibot ang maliit na bahay. May mayamang lalaki ka na raw ngayon. Napatigil si Marisa. Hindi po ganoon, mahinahon niyang sagot. Talaga, napangising maihalong panlait ang matanda. Huwag mong ipagkait sa anak ko ang apelyido niya dahil lang sa bagong lalaking pumapasok sa buhay mo. Parang sinakal ang dibdib ni Marisa. Hindi ko po kailanman ipinagkait. Kayo ang lumayo. Sa sandaling iyon, dumating si Adrian. Narinig niya ang huling mga salita. Tumigil siya sa may pinto, hindi sumingit, pero malinaw ang presensya. Ano ang pakay ninyo? Tanong niya, magalang pero matatag. Sinipat siya ni Lorna mula ulo hanggang paa. Ikaw ang bilyonaryo. Hindi umiwas si Adrian. Ako po si Adrian. Kung ganoon, mariing sabi ng matanda, lumayo ka sa pamilya namin. Ang anak ng anak ko ay hindi para sa mga eksperimentong emosyonal ninyo. Tumayo si Marisa, nanginginig pero tuwid. Hindi niyo ako kayang diktahan. Tumahimik ang paligid. Maging si Nico, na nasa loob ng bahay, ay sumilip, hawak ang kanyang notebook. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Marisa. Bumabalik ang lahat ng takot, na baka sa huli, masyadong magkaiba ang mundo nila ni Adrian. Na baka masaktan lang si Nico. Na baka tama si Lorna. Tahimik na lumapit si Adrian sa tabi niya. Narinig ko ang lahat, sabi niya. At kung gusto mong umatras, maiintindihan ko. Umupo si Marisa, huminga ng malalim. Hindi ako natatakot sa'yo, sabi niya. Takot ako sa mga mawawala kapag pumasok ako sa mundong hindi ko kilala.
Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Hindi kita dadalhin sa mundo ko. Ako ang papasok sa'yo. Napatingin si Marisa sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya umiyak. Tumango siya. Ngunit sa malayo, may mga matang nakamasid. May mga desisyong ginagawa ng tahimik. At may isang lihim sa nakaraan ni Adrian na hindi pa nasasabi, isang lihim na kapag lumabas, maaaring wasakin ang unti-unting nabubuong tiwala. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Nico, hindi nila alam na ang susunod na kabanata ng buhay nila ay magsisimula sa isang tawag na hindi nila inaasahan. Nagising si Adrian sa tunog ng cellphone na paulit-ulit na nagvi-vibrate sa mesa. Madilim pa sa loob ng bahay, at ang tanging ilaw ay mula sa poste sa labas na sumisilip sa bintana. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan ang matagal na niyang iniiwasan, Victor Hale. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng bahay para hindi magising sina Marisa at Nico. Sa labas, malamig ang hangin. Malalim siyang huminga bago sinagot ang tawag. Natagpuan ka na namin, diretsong sabi ng lalaki sa kabilang linya. Walang paligoy. Walang emosyon. Hindi ka na pwedeng magtago. Saglit na pumikit si Adrian. Sinabi ko na, ayoko nang bumalik. Hindi mo pwedeng talikuran ang kumpanya, mariing sagot ni Victor. May mga investor na naghihintay. May mga desisyong ikaw lang ang pwedeng pumirma. Tahimik si Adrian. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang mundo na matagal niyang tinakbuhan, mga boardroom na malamig ang hangin, mga mukha na nakangiti pero puno ng kalkulasyon, at isang buhay na puno ng yaman pero walang katahimikan. May pamilya na ako ngayon, mahina niyang sabi. Hindi sila bahagi ng mundo mo, sagot ni Victor. At kapag nalaman ng media kung nasaan ka, hindi mo na sila mapoprotektahan. Pinatay ni Adrian ang tawag. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, hawak ang cellphone na parang mabigat na bato. Alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang pumili. Pagbalik niya sa loob, gising na si Marisa. Nakaupo ito sa gilid ng kama, yakap ang kumot. Sino yon? Tanong niya, ramdam ang kaba. Umupo si Adrian sa tabi niya. Hindi na niya kayang magsinungaling. May mga taong naghahanap sa akin, sabi niya. At kapag dumating sila magbabago ang lahat. Tumingin si Marisa sa kanya, diretsyo. Ano ang hindi mo pa sinasabi? Huminga ng malalim si Adrian. Hindi lang ako mayaman, sabi niya. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kalahati ng lungsod. At may mga taong handang sirain ang kahit sino para lang makuha ang gusto nila. Tahimik si Marisa. Hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw. Sa halip, pinunasan niya ang luha sa mata. Kaya pala, mahina niyang sabi. Kaya pala mailungkot sa mga mata mo kahit may ngiti ka. Kung gusto mong umalis, agad na sabi ni Adrian, hindi kita pipigilan. Tumayo si Marisa at lumapit sa bintana, tanaw ang unti-unting pagsikat ng araw. Alam mo, sabi niya, binigay ko ang huling pagkain ko sa isang estranghero dahil naniwala akong tama yon. Hindi ko alam kung sino ka. At kahit ngayon, hindi pa rin. Humarap siya kay Adrian. Pero kilala ko ang lalaking tumulong sa anak ko sa homework. Kilala ko ang lalaking marunong makinig. At kilala ko ang lalaking hindi iniwan kahit wala na kaming maibigay. Napaluha si Adrian. Kung darating ang gulo, dagdag ni Marisa, haharapin natin. Pero huwag mo akong itulak palayo dahil lang natatakot ka. Sa loob ng bahay, gumalaw si Nico sa kama. Bumangon siya at lumabas, hawak ang maliit niyang stuffed toy. Tito Adrian, antok niyang tanong. Lumuhod si Adrian sa harap niya. Nico, uuwi ka pa ba? Inosenteng tanong ng bata. Hindi nakapagsalita si Adrian agad. Hinaplos niya ang ulo ni Nico. Mahina niyang sagot. Gagawin ko ang lahat para makauwi. Sa labas ng kanilang munting mundo, nagsisimula ng gumalaw ang mga puwersang matagal nang naghihintay. At habang sumisikat ang araw sa maliit na barangay na minsang naging kanlungan ng isang gutom na estranghero, unti-unting nagiging malinaw na ang kabutihang ibinigay ni Marisa noon ay may kapalit, hindi lang yaman, kundi isang laban na susubok sa tibay ng kanilang mga puso. Isang umaga, habang naghahanda si Marisa ng almusal at tinutulungan ni Adrian si Nico sa pagsusulat, may humintong itim na sasakyan sa tapat ng bahay.
Makinis, mamahalin at hindi nababagay sa payak nilang kalye. Bumukas ang pinto at bumaba ang mga lalaking nakasweet, mga matang sanay mag-utos, mga tindig na sanay sundin. Tahimik na tumayo si Adrian. Alam na niya. Dumating na ang nakaraan. Adrian Reyes, sabi ng isa, pormal ang tono. Panahon na para bumalik ka. Yumakap si Nico sa binti niya. Sino sila? Mahina nitong tanong. Lumuhod si Adrian at hinarap ang bata. Mga taong galing sa dati kong mundo, sagot niya. Pero ikaw ang mundo ko ngayon. Lumapit si Marisa, hawak ang kamay ni Nico. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Kung ano man ang mangyayari, sabi niya kay Adrian, hindi ka nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ngumiti si Adrian, hindi ang ngiting pang negosyo, kundi ang ngiting may kapayapaan. Tumayo siya at hinarap ang mga lalaki. Babalik ako, malinaw niyang sabi. Pero hindi para sa inyo. Babalik ako para tapusin ang gulong matagal ninyong sinimulan. Lumipas ang mga buwan. Lumabas sa balita ang pagbabalik ng isang nawawalang bilyonaryo. May mga iskandalo. May mga kaso. May mga taong nayanig ang kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Adrian pero matatag. Isa-isang binuwag ang mga katiwalian sa sarili niyang kumpanya. Ibinunyag ang mga lihim na matagal nang ikinubli ng pera at impluensya. At nang tuluyang humupa ang ingay, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng lahat. Iniwan niya ang posisyon bilang Ibinigay niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa mga programang tumutulong sa mga nag-iisang magulang, sa mga batang nagugutom, sa mga pamilyang katulad ng kina Marisa noon, mga taong nagbibigay kahit sila ang kapos. Isang hapon, bumalik siya sa maliit na bahay sa barangay. Walang konvoy. Walang bantay. Isang lalaki lang na may dalang tinapay at gatas. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Nico na may malapad na ngiti. Tito Adrian. Umuwi ka na. Lumapit si Marisa, nangingilid ang luha. Tapos na ba? Tumango si Adrian. Sagot niya. At kung papayag ka gusto kong dito na talaga umuwi. Tahimik na tumango si Marisa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa isang simpleng mesa. Walang marangyang handa, pero puno ng tawa. Puno ng buhay. At habang pinapatulog ni Adrian si Nico, bumulong ang bata, buti na lang gutom ka noon, no? Napangiti si Adrian. Buti na lang, mahina niyang sagot. Dahil minsan, ang isang platong pagkain na ibinigay ng isang inang wala nang halos maibigay ay kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao, at ibalik sa kanya ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Isang tahanan. Isang pamilya. At isang pusong muling natutong magmahal.